Boy Dila, nakakulong pala ngayon dahil sa ginawa nito sa babaeng menor de edad. Noong nakaraang taon ay nag-viral sa social media si Lexter Castro o mas sumikat sa bansag na Boy Dila, matapos niyang basahin ng isang rider sa Noy Wata Wata Festival sa San Juan. Marami ang nainis sa kanya dahil sa walang habas niyang pamabasa sa mga dumadaang rider na karamihan ay papasok pa lang sa trabaho. Tinawag siyang bastos dahil sa wala na sa lugar na pamabasa niya sa mga dumaraang motorista. Matatanda ang kalaunan ay humingi rin ng paumanin si Lexter matapos siyang ulanin ng pamabatiko sa social media at mabiktima ng mga fake deliveries. Samantala, sa ulat ng 24 oras itong Miyerkules, June 18, muli sana nilang kakamustahin si Boy Dila, lalo pa dahil sa nalalapit na Wata Wata Festival na gaganapin ngayong June 24. Pero laking gulat nila nang isang hindi inaasahang lugar sila napadpad sa gitna ng paghahanap nila kay Boy Dila. Imbes kasi na sa kanyang tahanan, natagpuan nila si Boy Dila sa kulungan. Sa kanilang pang-uusisa, natanong nila si Boy Dila kung ano ang dahilan kung bakit siya nasa kulungan. Dito nga ay inamin ni Boy Dila na kaya siya nakakulong ay dahil inireklamo siya sa paglabag sa anti-bastos law matapos umano niyang sitsitan ang isang menor de edad. Ayon kay Boy Dila, nagawa lamang niya ito dahil sa sobrang kalasingan. Aniya, wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos law. Sa pagsisit po sir, menor de edad sir, nadala po sa pagkalasing ko. Agad na inulan ng reaksyon at komento ang pagkakakulong ni Lexter, na ngayon ay hindi na lamang binansag ang Boy Dila, kundi Boy Sitsit at Boy Rehas. Karapat dapat lamang umano sa kanya na makulong upang masampulan at hindi tularan ng iba. Samantala, sa nalalapit na pagdiriwang ng Wata Wata Festival, ay nagtakda ng ilang alintuntunin ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, may isang designated area lamang sa lungsod, kung saan maaaring mambasa ang mga residente. Bukod dito, ipinagbabawal na rin ang paggamit ng water bomb o mga plastic na may lamang tubig at maging ang pressurized sprayer. Ang mahuling mababasa sa labas ng designated basaan zone ay napapatawan ng parusang kulong at pagbabayari ng 5,000.